Hi, Boss Kira. Tawagin niyo na lang po akong Johnny. Ito po kasi yung palayaw na ibinigay sa akin ng yumao kong lolo. Ako po ay taga Cebu. Pero nandito ako ngayon sa Mindanao. Naghahanap ng aking ikabubuhay. Base sa aking sarili, matatawag ko na isa akong mapag-isa o introvert, ika nga. Kaya sa buong pagkabata ko, piling-pili lang ang mga kalaro ko. Pero mostly, si Lolo Benny lang talaga. Bago po ako magsimula, lahat ng mga pangalan na aking mababanggit dito ay hindi nila tunay na mga pangalan, bukod po sa aking palayaw. Ang kwentong ito, Boss Kira, siguro ay mahirap paniwalaan kasi parang napaka-imposible. Nangyari ito noong 16 years old pa lang ako, taong 1999. Pasensya na po kung medyo may kaiklian ito. Mas bubutihin kong idiretso na sa punto. November yon ng taong 1999, kung di ako nagkakamali. Hindi ko na lang maalala ang eksaktong petsa. Nasa Cebu pa lang kami noon. Si Lolo Benny ay isang mangingisda dahil yung bahay namin ay nasa may dalampasigan lang. Ang gawain ko noon maghapon, kung hindi naliligo sa dagat, tumutulong kay Lola na magtinda ng lato sa palengke. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to, pero ito po yung seaweed na binibenta sa palengke. Yun lang ang gawain ko kapag walang klase. Bihira din kasi akong pumasok noon. Kasi bukod sa mahirap lang kami, may kalayuan din ang eskwelahan namin doon. Siguro nasa 15 kilometros din ang layo mula sa bahay. Noong nasa palengke kami, may nakilala akong kaibigan ni Lolo. Si Toto Berting. Mangingisda rin siya. Nagkausap sila noon ni Lolo. At ang napag-usapan nila ay ang tungkol sa pista sa kabilang isla. Malapit lang din yun sa Cebu. Napag-usapan nila na dadalo sila sa pista. Sama ko, Lo. Sabi ko pa. O sige, Apo. Nariyan naman ang bangka ni Toto Berting Sama tayo. Sabi ni Lolo ko. Napayas na lang ako sa pagka-excite. Boss Kira, mas bubutihin ko na lang po na huwag sabihin ang pangalan ng isla na pinuntahan namin. Baka kasi makasuhan ako ng paninirang puri ng lugar. Totoo pong napakaganda talaga ng turismo sa lugar na to. Kaya mas mabuti talaga na hindi natin sabihin ang lugar o lokasyon ng isla na yon. Basta malapit lang ito sa Cebu. Gabi na nun, naghahanda na kami ng mga dadalhin sa bangka patungo nga doon sa isla na yon. Bago pa man kami matulog, nagkausap na si Lolo Benny at Lola Yoli. Parang nagkainitan pa yung dalawa. Kasi parang ayaw ni Lola na ipasama ako o ayaw niyang tumuloy kami. Sabi naman ng lolo ko, alam na raw niya ang gagawin niya. Hindi raw ako mawawala sa paningin ni Lolo. Sabi pa niya, maawa naman daw si Lola sa akin. Kasi wala nga akong kalaro doon sa lugar na yon. Basta siya na raw ang bahala sa akin. Pagkatapos nun, tumayo si Lola sa higaan, pero pinuntahan siya ni Lolo sa veranda ng kubo para suyuin at kausapin. Kinausap din ako ng lolo ko. Sabi niya, Johnny, Apo, halika. May sasabihin ako sa'yo, pero ipangako mo sa akin na lahat ng sasabihin ko sa'yo, susundin mo ha. Opo, Lo. Sagot ko naman. Sige. Paglaot natin bukas, ilagay mo itong suha sa bulsa mo. Wag na wag mo itong tatanggalin sa bulsa mo ha. At ganoon na nga ang ginawa ko.
Naglagay rin ng kalahating baso ng sili si Lolo sa kabilang bulsa ng shorts ko. At ang sabi niya, sabihin ko raw kapag umanghang yung pakiramdam ng paa ko. Binilinan niya rin ako na huwag makikipag-usap sa kahit na sino, bukod kay Lolo at kay Toto Berting, at sa mga kasama naming lalakad bukas. Huwag na huwag din daw akong kakain ng kahit anong pagkain na ibibigay sa akin ng kahit na sino, lalo't hindi ko kakilala. Dapat daw, yung kilala ko lang na pagkain ang kakainin ko. Tinandaan ko lahat ng bilin sa akin ni Lolo at sinabi kong malinaw ko itong susundin at hindi ko kakalimutan. Pero nagtanong ako kay Lolo. Sabi ko, malinaw po, Lo. Pero bakit po hindi ako kakain? Pista naman po yung pupuntahan natin. Lahat po may pagkaing handa. Ang sagot lang sa akin ni Lolo, basta, huwag ka nang maraming tanong. Basta tandaan at sundin mo yung mga sinabi ko. Ayos ba yon? Mariing sabi sa akin ng lolo ko. Pagkatapos nun, natulog na kami. 3:00 ng madaling araw, pumalaot na kami. Daladala ko ang basket na may galon na sisidlan daw ng lolo ng tuba. Ito yung alak na galing sa puno ng nyog. Napakalamig ng ihip ng hangin nun. Nararamdaman ko sa sarili ko na parang may hindi magandang mangyayari. Mga 5:30 ng umaga, natatanaw na namin ang dalampasigan ng isla. Madilim pa ang paligid, pero tanaw na namin na malapit na ang dalampasigan. Nang may mangyaring hindi namin inaasahan. Ang sabi ng lolo ko, una niya itong nakita sa buong buhay niya. Merong pailaw sa dalampasigan. Parang nag-ala bagong taon ang isla sa ganda ng mga pailaw. Tumagal yun ng halos 10 minuto. Manghang-mangha ako nun. Kasi ang ganda ng mga pailaw. Nako, wag kang magkakamali sa nakikita mo, ani Toto Berting. Nagulat ako sa sinabi niya, pero hinayaan ko lang. Mag-aalas 6 na ng umaga nang marating namin ang isla. Sa dalampasigan ng isang barangay ng isla na yon, marami kaming nakikitang mangingisda na nagbebenta ng isda. Sari-saring isda ang naroon. May isdang tabang pa nga kaming nakita. Medyo nagulat pa nga ako. Bakit kako may isdang bangus at tilapia silang paninda doon? Pati si Lolo at si Toto Berting nagulat nang makita ang napakapreskong isdang tabang. Sariwang-sariwa ang itsura nito. Anyway, bagong huli lang. Sabi ni Lolo, bili daw kami para ihawin sa bahay ng pamangkin niya. Opo, may pamangkin po si Lolo doon sa isla na yon. Nakabili siya ng 4 na pirasong bangus at 3 tilapia sa halagang 250 pesos lang. Doon na nagtaka si Toto Berting sa nabili namin. Nang maglakad na kami patungo sa bahay ng kanyang pamangkin, nakasalubong namin ang isang matanda. Nasa 60s na ito. Parang hinihingal pa nga. Wag na wag niyong kakainin ang isdang yan. Pero kung magpupumilit kayo, pahiran niyo muna ng suha o kahit anumang makate sa balat. Makikita niyo kung bakit. Narinig ko yung sinabi niya, kaya nagtataka na rin ako. Nakarating naman kami sa bahay ng pamangkin ni Lolo, ang bahay ni Auntie Miranda. Masaya sila dahil nakarating kami. Sinimulan ng linisin ni Lolo ang mga isdang pinamili. Si Toto Berting naman ay nagsigana ng uling para ihawin ang mga isda. Ako naman, nasa tabi ni Toto Berting at kumakain ng butong o yung buko sa Tagalog. Sinimulan ng ihawin ni Lolo at Toto Berting ang isda. Habang nagbabantay sila, ay kumuha rin sila ng bagong hangong tuba at pinagsabayan ng ininom.
Lumipas ang ilang minuto at parang luto na ang isda. Naganda si Auntie Miranda ng kanin at pagsasabayan daw namin kainin yon. Nasa dalampasigan namin ipinuwesto yung mesang kawayan. Nilatagan namin ito ng dahon ng saging at doon na inihain ang mga pagkain. Ako, hindi pa ako tapos kumain ng buko nun. Ang sarap kasi. Nang biglang mapasigaw si Auntie Miranda, nagulat ako nun. "Asa man ninyo napalit, Angkol?" Sigaw ni Auntie Miranda sa Bisaya. O sa Tagalog, "Saan ba ninyo nabili to, Uncle?" Pinuntahan ko kung bakit nagulat si Auntie Miranda. At maging ako ay nagulat rin sa nakita. Kasi ang nangyari, mukhang sunog na yung mga isdang inihaw. Pero ang loob nito ay dugong-dugo pa rin. Kahit ang laman nito ay hilaw pa, hindi naluto. Nang hugasan ito ni Auntie Miranda, nakuha yung sunog na parte. Pero yung balat, hilaw na hilaw pa rin. Nagulat kaming lahat nun. Kaya naman itinapon ni Toto Berting ang isda at ipinakain sa aso. Pero kahit yung aso, ayaw itong kainin. Naalala ni Toto Berting yung matandang nasa lubong namin kanina. Yung nagsabi na wag nga namin itong kainin. At kung magpupumilit kaming kainin iyon, ay budburan namin iyon ng suha o ng kahit anong makate sa balat. Kinuha ni Lolo ang suha sa bulsa ko at saka yun ipinahid sa balat ng mga isda. Kumuha rin si Toto Berting ng balat ng mga palay at saka ibinudbud yun sa mga isda. At laking gulat ng mga mata namin sa nakita. Halos masuka kami nun. Parang luluwa yung sikmura namin. Dahil yung mga isdang nabili namin kanina ay biglang naging braso ng tao. Opo, Buskira. Naging braso ng tao yung mga isda. Nakakapangilabot. At ang nakakapanghina pa rito ay nakakain noon sina Toto Berting at si Lolo Benny. Hindi na kami nagtagal doon. Agad na rin kaming pumalaot pa uwi ng Cebu. Walang nakakita. Walang magsasabi. Lahat tayo tatahimik lang. Ani Toto Berting. Sa kalagitnaan ng aming pagpabalaot, sumakit ang tiyan ni Toto Berting. Sa sobrang sakit ay namimilipit na siya. Si Lolo Benny ko naman ay nagsusuka na rin. Pagdating namin sa dalampasigan ay hindi na umabot si Toto Berting. Binawian na siya ng buhay. Isang uod na itim ang lumabas sa kanyang bibig. Si Lolo Benny ko naman ay namumutla na dahil sa pagsusuka. Kinagabihan noon ay dumating si Manong Carlito. Siya po ay isang albularyo sa aming barangay. Dinasalan niya si Lolo. At pagkatapos noon ay sinabing isang grupo ng masasamang engkanto ang gumawa noon sa kanila. Napakaitim daw ng mga ito at hindi niya raw kayang mapawalang bisa ang ginawa ng mga ito hanggat hindi nawawala ng buhay ang tao. Hindi na po inabutan ng bukang liwayway si Lolo Benny. 3:00 ng madaling araw, binawian na siya ng buhay. At gaya po ni Toto Berting, isang uod na itim rin ang lumabas sa kanyang bibig at may kasama itong itim na dugo. Ibinurol sila noon at makalipas ang 3 araw ay inilibing na rin silang dalawa. Umiyak ako sa lungkot ng nangyari kay lolo ko. Pagkalipas pa ng 2 araw, pagkatapos malibing si Lolo Benny, dumating ang papa ko mula sa Mindanao. Dumating din sila tita ko na mula naman sa Maynila.
Kasama si Papa, ipinahukay nila ang bangkay ni Lolo para ito ay makremate at madala sa bahay ng Papa ko sa Mindanao. Lumipat na rin kami sa Mindanao. Pilit na naming ibinenta ang lupa at kubo ng lolo at lola namin sa Cebu. Dinala na rin namin si Lola sa amin. Taong 2016, pumanaw na si Lola. 2018 naman, nang pumanaw ang aking ama sa sakit sa puso. May pamilya na rin ako ngayon. 2024 na. Mahigit 1 dekada na ang lumipas. Pero sariwang-sariwa pa rin ito sa aking isipan na para bang kailan lang nangyari. Isang pangyayari na kahit kailan ay hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa aking kamatayan. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Meron pa po akong karanasan na paranormal at ibabahagi ko po yun kapag na-feature na itong kwento ko na to. Sana po ay mapili. Maraming salamat po. Magandang umaga o hapon ulit, Sir Kira. Si Lancel po ulit ito. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ito po ang aking pangalawang kwentong ibabahagi sa inyo na mayroong kaugnayan sa una kong kwento. Totoo pong nangyari ito, sa maniwala man kayo o sa hindi. Ang kwentong ito po ay nangyari sa pinsan kong si Nonoy. Palayaw niya po. Nagkita kami nang pumunta kami sa bahay ng lola ko sa Maynila. Naroon sila noon ng kanyang mga magulang. Pero umuwi rin agad kinagabihan. Babad sa mga usong sokmed noon ng pinsan kong yon. At palagi din kaming magka-text. Tinext nga niya ako pagdating nila sa bahay nila. Sabi niya, pagbaba daw nila ng sasakyan, may nakita siyang hindi kilalang tao sa labas ng gate nila. Sabi ko, picturean niya. Pero sabi niya wag daw at kabastusan daw yon. Hindi ko na alam kung anong sunod na nangyari doon pagkatapos dahil hindi na rin siya nag-reply noon. Sa mga linggong dumaan, palaging may sinasabi sa akin si Nonoy sa text about sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid nila. Mahilig kasi siyang magpuyat sa panonood ng TV. Ilang beses na rin siyang napapagalitan kakapuyat niya, pero hindi siya natitinag. Tuwing gabi raw, habang nanunood siya sa sala, madalas siyang marinig na nag-iingay yung alaga nilang manok, na para bang may gumagambala dito. Sabi niya pa na yung tunog daw na nadidinig niya ay parang tao na nagpipilit gayahin yung tunog ng hayop. Nakakatakot daw pakinggan. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon siyang alamin kung ano ba talaga yung nag-iingay na yon. Isang desisyon na pagsisisihan niya ng malala. Pumunta raw siya sa kusina nila at binuksan ang pinto doon, kung saan nandoon malapit yung kulungan ng manok nila. Madilim sa labas dahil walang nakabukas na ilaw doon. Wala siyang dalang flashlight. Pero dahil sa liwanag na nagmumula sa TV, ay bahagya niyang naaaninag ang labas. Doon, nakita niya ang isang tao na nakatayo sa tapat mismo ng kulungan ng manok. Pinakatitigan niya itong mabuti at nakilala niyang ito yung lalaking nakita niya sa labas ng gate nila noong nagdaang linggo.
Nakatayo lang daw ito doon na parang lasing. Bagsak at nakalawit ang mga kamay at nakabukaka ang mga binti. Napabalik si Nonoy sa loob at dali-dali pero marahang isinara ang pinto. Takot na takot yung pinsan ko. Hindi dahil sa weirdong posisyon ng lalaki, kundi dahil sa nakita niyang mukha nito. Halos lumawaraw ang mata ng lalaki sa pandidilat. Nakabuka ang maluwang nitong bunganga na parang kaya daw lumunok ng isang buong cake. Pumasok agad siya sa kwarto niya at naglock ng pinto. Nagtalokbong siya ng kumot at tahimik na nakiramdam sa paligid. Kung ano-ano raw ang pumapasok sa isip niya dahil sa takot. Hanggang sa hindi niya nalang din namalayan na nakatulog na siya. Bigla siyang nagising. Tumingin siya sa orasan. 1:00 ng madaling araw. Napatingin siya sa may side ng pinto at halos maihi siya sa takot nang makita niyang bukas ang pinto ng kwarto niya at naroon na sa loob yung lalaking maluwang ang bunganga. Takot na takot siya sa itsura nito. Idagdag pa yung ginagawa nitong tunog ng manok. Biglang gumapang yung lalaki sa pader na parang gagamba. Naiyak na yung pinsan ko nun dahil diretsong nakatingin sa kanya yung lalaki. Nanigas siya sa kinapupwestuhan niya at hindi nakagalaw. Pero wala naman daw ginawa sa kanya yung lalaki. Basta na lang din daw itong lumabas ng kwarto niya makalipas ang mahabang oras ng pagtitig sa kanya. Para daw bang sinisigurado nito natatatak ang takot sa pagkatao ng pinsan ko. Nagtataka rin siya noon dahil tila walang nakadinig sa nangyari. Sila tito at tita, pati na yung bunso niyang kapatid na babae, ay himbing pa rin sa pagkakatulog sa kabilang kwarto. Noong bahagya na raw siyang makabawi mula sa pagkasyak sa nangyari, ay wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa magliwanag. Sinabi niya raw sa mga magulang niya yon. Nakatingin lang daw ang mga ito sa kanya. Pinakikinggan naman siya pero halata daw niyang hindi sila naniniwala. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-text ulit sa akin si pinsan. Nasa isang mall daw sila nito ng pamilya niya. Pumunta daw ng grocery ang mama at papa niya. Tapos sila ng kapatid niyang si Ashley, iniwan doon sa parang playground sa loob ng mall. Nakalimutan ko na yung sinabi niyang pangalan nun. Basta yun daw. Nagbayad lang daw sila tita tapos iniwan na sila doon sa loob. Habang umaakyat daw siya sa slide, may nakita siyang isang babaeng nakaputing t-shirt at nakaitim na pants. Nasa gilid lang daw ito ng slide at hindi maganda ang tingin sa kanya. Wala raw ekspresyon ang mukha nito. Pagkatapos daw ay pumunta yung babae sa kabilang slide kung saan siya naroon. Inakyat daw nito yung mismong padulasan. Nakaramdam siya ng takot at para siyang nagpanik. Kaya naman nagmamadali siyang umalis sa slide. Babalik na lang daw sana siya noon sa pinakaakyatan tapos doon lalabas. Ang kaso, napakarami naman daw batang nagsisiakyat. Nahihiya naman daw siyang makipagsabayan. Nilingon niya yung babae. Malapit na daw itong makaakyat. Ang ipinagtataka niya lang, bakit wala daw gumagamit ng slide sa inaakyatan ng babae? Dagdag takot pa raw yung itsura nito na halos lumuwa yung mga mata. Sa kabutihang palad, may batang nagtulak daw sa kanya pababa ng slide. Kaya naman hindi sinasadyang natakasan niya yung babae.
Agad niya na raw binuhat si Ashley para sana lumabas ng playground na yon. Pero hindi daw sila pinayagan. Bilin daw ng mama at papa nila hanggat hindi ito nakakabalik doon. Kaya naman nanatili na lang siya sa parang waiting area sa loob at pinanood na lang yung kapatid niyang maglaro. Awa naman ng Diyos, hindi niya na raw nakita pa yung babae. Nang mamatay ang lola namin, ay nagkita-kita ulit kaming magpipinsan at ang iba pa naming mga kamag-anak. Doon ibinurol si lola sa bahay, kaya doon din kami nagtipon. Hindi ako masyadong close sa ibang kamag-anak namin, kaya madalas nagkukulong lang ako sa kwarto. Noong dumating sila Nonoy, doon lang din kami madalas sa kwarto ko. At meron siyang naikwento na naman sa aking karanasan. Nangyari to bago daw namatay yung lola namin. Isang araw pagkatapos ng klase nila, nagdesisyon siyang magtambay kasama ng mga kaibigan niya. Pumunta sila sa kantin at doon nagtagal. Sa harap ng kantin na yon ay ang building ng mga grade 7 students. Habang nag-uusap daw silang magkakaibigan, napatingin siya sa gusali. Sa isa sa mga classrooms doon, may nakita siyang isang batang naglilinis ng bintana at nakatitig daw ito sa kanya. Pinagmasdan niya itong maigi. Isang kakaibang bata raw yun. Iniwan niya na noon yung mga kaibigan niya at diretsong umuwi. Nang tanungin ko siya kung bakit siya umalis, sinabi niya na ang isang kamay daw ng bata naglilinis ng bintana. Pero yung kabilang kamay naman, kinakawayan siya na tila inaaya siya nitong lumapit dito. Hindi ko rin po alam kung anong nakakatakot doon. Baka naman kako gusto lang makipag-friends nung bata. Ito naman ay nangyari ng December. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Nagdesisyon kaming pamilya na magbakasyon sa Boracay. Pagdating namin doon, as expected ay maraming tao. Marami ring mga dayuhan. Si Nonoy at ako ay agad na lumangoy sa dagat. Opo, kasama namin sila. Lumayo siya nun. Habang ako naman, umahon at humiga sa buhangin. Maya-maya, tumabi siya sa akin at umiiyak. Nag-alala ako at tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, habang lumalangoy daw siya palayo, napunta siya sa malalim na parte ng tubig na hindi niya naabot yung buhangin. Malinaw daw yung tubig, kaya kitang-kita niya ang ilalim. Pagtingin niya, may nakita siyang isang matandang lalaki na lumalangoy sa ilalim niya. Papalapit daw ito sa kanya, tapos biglang hinawakan yung isa niyang paa. Hinila raw siya nito papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Nakalaya lang siya dito nang iikot niya ang katawan niya at mabilis na lumangoy pabalik sa pampang. Mabuti na lang din at marunong maglangoy yung pinsan ko na yon. Pareho kaming natakot nun, kaya bumalik na kami sa kubo namin. Pagdating ng gabi, hindi makatulog si Nonoy. Inisip niya yung nangyari. Nagdesisyon siyang sumilip sa labas at magpahangin. Tumanaw siya sa dagat. Sa di kalayuan, nakita raw niya ulit yung matandang lalaki na humila sa kanya nung umaga. Naglulublob daw ito sa mababaw. Hanggang sa bigla na lang daw iniikot ng matanda ang katawan nito at gumapang papunta sa kanya. Nagmamadaling tumakbo pabalik si Nonoy at saka isinara ang pinto. Naupo siya sa isang sulok at hindi na nakatulog hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan niya na naikwento sa akin yon dahil masarap ang tulog ko noong gabi na yon.
Ito ang huling nangyari sa kanya. Sa totoo lang, umiiyak ako habang isinusulat ko to, Sir Kira. Personal na ikinuwento sa akin to ng kapatid niyang si Ashley. At ganito po ang sabi niya. Silang magkapatid lang daw noon sa bahay dahil hindi pa nakakauwi mula sa trabaho ang mama't papa nila at gabi pa raw ang uwi ng mga ito. Nakatulog daw si Ashley at nanaginip. Para daw siyang nahuhulog sa isang malaking butas. Pero ang pagkahulog niya ay para siyang nahuhulog mula sa 100 palapag na gusali. Nang sa wakas ay bumagsak siya sa kung saan, tumayo siya at tumingin sa paligid. Ang nakikita niya ay isang madilim na lugar at walang ilaw. Isipin mo raw ang isang mundong walang araw at buwan. Walang mga bagay sa paligid. Basta plain black lang. Tapos ikaw ang nasa gitna at may nakatutok na spotlight sa'yo. Yan daw po ang pakiramdam niya doon sa panaginip niya na yon. At hindi niya alam kung saan nanggagaling yung ilaw. Pagtingin niya ulit sa paligid, nakita niya na marami ng taong nakatayo. Nakatitig sa madilim na sahig. Mga dayuhan ng mga ito lahat. Libo-libo raw silang mga nakatayo ng magkakahiwalay. At nakaturo ang katawan nila sa iisang direksyon. Tinignan niya ang direksyon ng katawan nila. Merong parang malaki ngunit manipis na pader na hindi kalayuan sa harap niya. Sa taas ng pader, may 2 lalaking nakasuot ng itim na roba. Mga dayuhan din. At sa gitna nilang 2 ay ang kanyang Kuya Nonoy. Hawak-hawak nila ito at mukhang ihuhulog mula sa mataas na pader na yon. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa harap. Tumitingin siya sa mga tao habang nadadaanan niya ang mga ito. Mukha silang mga patay. May mga dugo ang mga katawan at mukha nila. Malapit na siya sa harapan nun nang harangin siya ng isang dayuhang walang mata. Meron itong sinabi sa kanya pero hindi niya na maalala karamihan sa mga sinabi nito. Maliban sa 6 na salitang hindi niya makakalimutan. German daw yung salita. I-translate ko na lang po sa Tagalog. At ang sabi nga, ang Diyos lang ang makakapagligtas sa inyo. Pagkatapos daw nun ay nagising na siya bigla. Naalala niya yung kuya niya, kaya pinuntahan niya ito sa sala. Nakaupo raw ito, nakatitig sa sahig at hindi na gumagalaw. Sa madaling salita, wala nang buhay. Inatake sa puso si Nonoy. Ni hindi namin alam na may sakit pala siya sa puso. Sa burol na ito sinabi sa akin ni Ashley. Ayon daw sa autopsy ni Nonoy, nakitaan daw ng maliliit na parang bakas ng kagat yung puso niya. At hindi ko na po nalaman kung anong naging paliwanag doon. Sinabi ni Ashley sa pamilya at ibang mga kamag-anakan namin yung napanaginipan niya. Pero hindi sila naniniwala na may kinalaman iyon sa nangyari kay Nonoy. Alam kong may mga tagapakinig kayo na maaaring magduda sa aking kwento. Sa totoo lang, kahit ang pamilya ko ay hindi naniniwala. Hindi rin po sila naniniwala sa Diyos o sa mga supernatural na bagay. Actually, kahit ako rin. Pero nang mangyari ito, napapatanong ako kung totoo ba talaga ang Diyos? At kung totoo man, ito na kaya ang sagot niya? Maraming salamat, Sir Kira.